Mga ka-Clover, bago ka magpatuloy sa pakikinig, hayaan mong bigyan mo na kita ng isang babala. Hindi ito kwento para sa mahihina ang loob. Hindi rin ito para sa mga taong ayaw makarinig ng mga paalala na matagal nang ibinubulong ng mga matatanda. Kung ikaw ay kasalukuyang nagluluto o sanay na pumupukpok ng sandok sa kawali, mas mabuting makinig ka ng mabuti. Dahil may mga tunog na akala natin ay wala lang, pero ayon sa lumang paniniwala, may kakayahang gumising ng mga nilalang na mas mabuting manatiling tulog. Kung may mga bagay na kapag paulit-ulit mong ginagawa, kahit hindi mo sinasadya ay unti-unting nagbubukas ng pinto na hindi mo na kayang isara. Isa sa mga pinakadelikadong kilos sa loob ng bahay, ayon sa mga matatanda, ay ang pagpukpok ng sandok sa kawali, kaldero o anumang nilulutuan. Marami ang natatawa rito, marami ang nagsasabing luma na ang paniniwala. Pero ang tanong, bakit halos lahat ng matatanda sa iba't ibang probinsya, iisa ang babala? Dahil sa lumang paniniwala, magpahanggang ngayon, ang tunog ng metal na paulit-ulit na pinupukpok ay hindi lang basta ingay. Ito raw ay tunog na tumatagos sa hangganan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang na hindi na mata ng tao ang nakakakita. Saan daw nagmumula ang mga masamang espiritu? Ayon sa mga kwento ng matatanda, ang mga masamang espiritu ay nagmumula sa mga lugar na mga lumang bahay na inabandona, mga dating pinagdausan ng trahedya, mga bakanting lupa na walang tirahan, mga daanan na bihira ng tawirin, at mga lugar na puno ng galit, lungkot at takot. Sabi ng paniniwala, ang mga espiritong ito ay walang permanenteng tirahan. Palaboy sila. Naghahanap sila ng lugar na may kahinaan ang enerhiya. At alam mo kung saan daw sila unang naaakit? Sa kusina. Dahil ang kusina ay lugar ng apoy. At ang apoy ay makapangyarihan, pero kapag ginulo, nagiging paanyaya. Kapag pinukpok mo ang sandok sa kawali, lalo na ng paulit-ulit, para ka raw kumakatok sa kabilang mundo. Parang sinasabi mo na mag-ingay dito, may gulo dito, may puwang dito. At ang mas nakakatakot, hindi lahat ng sumasagot ay mabuti. May paniniwala na ang ilang espiritu ay dating mga taong namatay, na may dalang galit, inggit o puot. May iba raw na hindi tinatanggap ng lupa. May iba raw na napapadpad lang dahil sa maling tunog. At kapag nakapasok na sila sa isang tahanan, hindi sila agad nagpaparamdam. Tahimik sila sa umpisa. Unti-unti. Una, mapapansin mo na parang mabigat ang pakiramdam sa bahay. Pangalawa, madalas ang iritasyon ng mga tao. Kunting bagay lang, nag-aaway na. Pangatlo, parang lagi kang pagod kahit sapat naman ang tulog mo. Pang-apat, may mga tunog sa gabi, kalansing, pagkatok o biglang paglamig ng hangin. At kapag binabaliwala mo pa rin ang mga sinyales, doon na raw nagsisimula ang sunod-sunod na malas. Sabi ng matatanda, ang masamang espiritu ay hindi agad nananakit. Mas gusto nila ang pagkagambala sa isip, sa damdamin, at sa swerte. Dahil kapag mahina ka na, mas madali ka raw nilang lapitan. Bakit lalo itong delikado kapag may galit? Kapag pinupukpok mo ang sandok sa kawali habang galit ka, ang galit na iyon ay sumasama sa tunog. At ayon sa paniniwala, ang mga nilalang na ito ay kumakapit sa negatibong emosyon. Kaya may babala ang matatanda. Ang kusinang maingay sa galit ay kusinang binubuksan ang malas. May mga kwento pa nga na kapag palaging may pumupukpok ng sandok sa kawali sa bahay, nagkakaroon ng
biglang pagkakasakit na hindi maipaliwanag, pagkawalan ng pera, pagkasira ng relasyon, o pakiramdam na parang may nakikisabay sa bahay. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, kapag nasanay na raw ang espiritu sa ingay at gulo, ayaw na niyang umalis. Kung ikaw ay kabilang sa mga nagsasabing wala yan, pamahiin lang yan, hindi ako takot dyan. So, tandaan mo ito, ang babala ay hindi ibinibigay para takutin ka, kundi para protektahan ka. Hindi mo kailangang maniwala, pero wala ring mawawala kung iiwas ka. Hindi ka naman hinihingian ng sakripisyo, isang simpleng bagay lang. Huwag pukpukin ang sandok sa kawali. Dahil kung sakaling mali ang paniniwala, wala kang talo. Pero kung sakaling tama ang babala, ang talo ay hindi lang ikaw, kundi buong pamilya mo. Kaya paalala ko sa inyo, ang tahanan ay hindi lang gawa sa semento at bakal. Ito ay may enerhiya, balanse at hangganan. At ang bawat tunog na ginagawa mo sa loob nito ay may kahulugan. Maging maingat sa mga kilos na akala mo ay wala lang, dahil may mga bagay na mas mabuting hindi na lang subukan. At tandaan mo, hindi lahat ng tinatawag ay dapat sagutin, lalo na kung hindi mo alam kung sino ang makakarinig. Alam niyo ba mga ka-Clover, dalaga pa lang ako ay nagluluto na ako sa aming probinsya noon. At alam ko na rin ang mga kasabihan na iyan dahil maging ang tatay ko noon ay nagagalit sa amin pag pinupukpok namin ang kaldero. Lalo na ako. Paano naman kasi dumidikit po ang mga kanin sa sandok kaya ako ito pinupukpok sa kaldero para matanggal. Ngunit, ang sabi ng tatay ko, kumuha daw ako ng kutsara at hagurin ang kanin sa sandok dahil masama daw ang magpukpok ng sandok sa nilulutuan. Tandang-tanda ko pa iyon, sabi ng papang ko. Ngunit nang ako'y nagpunta na ng Maynila, hindi ko na po alam ang mga natutunan namin sa aming mga magulang. Dahil kasi nasa Maynila na nga ako at para bang naaliw na ako ng husto sa buhay Maynila. Kaya nabaliwala ko na ang mga kasabihan at pamahiin noong araw. Kaya hindi ko rin ipagkaila na marami na rin akong naranasan ng hirap at kamalasan sa buhay ko noon. Totoo po mga ka-Clover, at ang iba pang naranasan ko noon ay hindi ko na makalimutan habang ako'y nabubuhay talaga. Ay nako, hindi ko pa po talaga kayang ibahagi ko po sa inyong mga naranasan kong hindi maganda noong araw. Kaya naman nung nag-asawa na ako, medyo iba na kasi ang agos ng buhay may asawa. Kung baga nagbabago na ang mga gusto natin sa buhay. Kaya pati mga pamahiin at kasabihan ay parang unti-unti ko na ring tinatak sa isip ko na dapat pala ay huwag nating kalimutan ang mga bilin o turo ng ating mga magulang. Dahil kung hindi, malamang hindi rin mabuting mangyayari sa ating buhay. May mga hindi mabuting mangyayari sa ating buhay. Kaya naman, tinuloy-tuloy ko na ang mga paniwala ko sa mga kasabihan, pamahiin at feng shui hanggang ngayon. Dahil para sa akin, mas mabuti na yung may alam kaysa wala para maiwasan na lang natin na hindi tayo malasin. Ngayon, linawin muna natin ang isang bagay. Ang problema ay kaakibat na ng buhay ng tao. Walang taong isinilang na walang dadanasin na pagsubok. Mayaman man o mahirap, mabait man o masama, lahat ay may problemang hinaharap. Pero may mga malaking pagkakaiba ang taong walang alam at ang taong maraming alam para umiwas. Dahil ang problema ay may dalawang uri. Una, ang problemang talagang bahagi ng buhay, pagsubok para tayo ay tumibay, matuto at magbago. Pero ang ikalawa, ang problemang tayo mismo ang nag-aanyaya dahil sa kapabayaan, kakulangan ng kaalaman o pagwawalang bahala sa mga babala. Diyan pumapasok ang mga paalala ng matatanda.
Hindi nila sinasabing mawawala ang lahat ng problema. Ang sinasabi nila, kung maiiwasan mo ang dagdag na problema, bakit hindi? Bakit nga ba tayo nagkakaproblema? Ayon sa paniniwala, nagkakaproblema ang tao dahil sa tatlong dahilan. Una, dahil sa mga desisyon natin. Kapag padalos-dalos, kapag puro galit, kapag walang respeto sa paligid at sa tahanan. Ang problema ay natural na sumusunod. Ikalawa, dahil sa enerhiya ng ating kapaligiran. Ang bahay na puno ng sigawan, ingay, galit at kaguluhan ay bahay na mahina ang depensa. Kaya kahit maliit na negatibong bagay, lumalaki at nagiging sunod-sunod na malas. Ikatlo, dahil sa pagwawalang bahala sa mga babala. Hindi dahil hindi mo nakikita ang panganib ay wala na ito. Maraming problema ang dumarating, hindi biglaan, kundi paunti-unti, hanggang sa isang araw, hindi mo na kaya. Kaya ang kalaman ay panangga. Hindi ka nito ginagawang perpekto. Hindi ka nito inililigtas sa lahat ng pagsubok. Pero, pinipigilan nito ang mga problemang hindi na dapat nadadagdag pa. Kaugnay nito sa mga ginagawa natin sa bahay, kapag sinabi ng matatanda na iwasan ng 1 kilos tulad ng pagpukpok ng sandok sa kawali, hindi ibig sabihin ay iyon agad ang ugat ng lahat ng problema. Ang ibig sabihin nito, huwag mo nang dagdagan ang bigat ng buhay. Kung ang mundo sa labas ay magulo na, hayaan mong ang loob ng bahay ay tahimik. Kung ang buhay ay puno na ng pagsubok, huwag mo nang buksan ang pinto sa mga problemang pwede namang iwasan. Dahil ang taong marunong umiwas ay mas handa kapag dumating ang tunay na pagsubok. Ngayon, nasa iyo ang desisyon. Ipagpapatuloy mo ba ang nakasanayan kahit may babala na? O pipiliin mong iwasan ang isang simpleng kilos na maaaring magdala ng kapayapaan sa iyong tahanan? Tandaan mo, ang katahimikan sa kusina ay katahimikan ng buong bahay. At ang ingay ng akala mo'y biro lang ay maaring marinig ng hindi mo inaasahan. Mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Dahil kapag ang pintuan ay nabuksan na, hindi lahat ng pumapasok ay kusang lalabas.